sumusuporta din sa panawagan ni Congressman Tito Barsaga. So, yung panawagan namin for everyone ay ito yung panahon na magkakaisa tayo, anuhin natin yung alitan kung mayroon kayong samahan sa ibang mga grupo, and this time, mapalad din tayo na pinaunlakan nitong dalawa natin kasama na magkakaroon ng chance ang mga vloggers natin na matanong sa kanila kung ano rin ba ang layunin at bakit sila lumuwas dito sa Manila upang makasama tayo sa ating panawagan. So I think this is the time na bukas na yung floor natin na sino man sa inyo ay pwede na magtanong address sa kanila. Magandang araw po sa ating lahat, Makata ng Bayan nga po pala. So nandito po ako para suportahan ang panawagan na People Power Revolution. Makiisa kayo dito sapagkat tayo ay isang Pilipino na sumasaludo sa isang bandila. Makiisa kayo sa amin. Ang tunay na layunin nito ay bibigyang aral ang susunod na magiging presidente, na dapat magkaroon sila ng takot sa tao dahil may people power. Ang layunin nito ay bibigyang aral ang susunod na magiging presidente, na hindi dapat nila ginagaya ang ginawa ni Marcos na pagtakip sa hustisya at katarungan, sapagkat ito ay pagtataksil sa bandila ng Pilipinas. Patunayan natin na kahit binoto natin sila, kaya natin bawiin ang ating suporta para sa inang bayan. Then muli, magandang araw sa lahat ng mga kababayan at mga kapatid natin nasa ibang bansa at lalo na dito sa ating Pilipinas. So, ako po si Nel G. De La Cruz Matonding, ang tagapagpangasiwa o founder ng Sikat Pilipinas. Ako po ay taga Don Carlos Bukidnon at 24 years old. Umikot po ako sa buong Pilipinas sa loob ng 2 taon para supportan po yung proteksyon ng mga senior citizen. Ito pong pagpapasa ng Anti-Elderly Abuse Act. So, ito po ay parang natatabunan dahil na din sa mga naging issue ng ating bansa ngayon. So parang baha na biglang bumaos at bilunod. Maraming naapektuhan, umiyak na lang sa matagos ng mga matatanda. At ngayon, sa karangalan po na nandito ako, at matagal na din po akong nag-standby dito sa Maynila. Inaantay ko lang po yung pagtalakay nito muli. Hanggang sa ngayon ay wala pa po pagtalakay nito. At pinagagalak po na may imbitahan dito ngayon sa CAT-PH corruption ay tapusin. So bilang tumatayong youth generation din po, at narinig ko po ang panawagan ng ating congressman na si Tito Barsaga. So isang karangalan po na makalahok dito ngayon sa Patitipon. At lubos po ako nagpapasalamat sa mga lolo at lola na nasa ibang bansa na todo suporta, dahil ito lang po yung paraan sa pamamagitan po ng boses ng mga apo ay mapakinggan po ng ating mga nasa posisyon. Naway may pasa po nila itong patas nito po. Sir, ito. Ano yung opinion mo sa pagka-appoint ngayon ni Remulla sa ombudsman? Ayun, sa akin bilang isang individual at tumatayong boses ng kabataan, sa pag-appoint kay Remulla bilang ombudsman, dismayado kami mga kabataan. Hindi niya kaya panindigan magiging isang ombudsman. Kasi mismo siya, meron siyang baho. May mga kasalanan na nagawa. May bahid siya ng korupsyon. May bahid siya ng pagiging isang ama na hindi napangalagaan ng maayos. Hindi niya naturuan ng maayos na landas na pumasok pa mismo ang sarili niyang anak sa isang pagiging individual na nagpapakalat ng mga illegal na droga na ang mga kabataan na apektuhan. Kaya sa amin mga kabataan, hindi kami sangayon na naging ombudsman siya. Bilang isang GNC, ano ang nag-motivate sa iyo upang magsalita sa nagaganap na korupsyon sa ating pamahalaan? Ang nag-motivate sa akin ay ang aking sarili. Walang sino man ang nag-utos sa akin para magsalita. Lahat naman tayo ayaw ng korupsyon. Nakikita natin na inaalipin tayo ng mga magnanakaw. Kaya iligtas natin ang ating bayan. Iligtas natin ang ating inang bayan. Palayain natin ngayong October 12. Magkaisa tayong lahat. Walang kulay. Ipakita natin sa kanila. Bigyan natin ng aral. Bigyan natin ng aral ang susunod na magiging presidente, na hindi dapat nila inaapi ang mga tao. Hindi dapat nila pagtakpan ang hustisya at katarungan. Dahil ito ay pagtataksil sa bandila ng Pilipinas. Kapag ayaw nila na ilabas ang hustisya at katarungan, tayo ang maniningil sa kanila. Tayo mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sa paglalakbay natin ngayong October 12, sa bawat probinsya, lahat ng mga tao, tumindig tayo. Dahil sa paglalakbay ko, ang nakita natin at nakita ko
ang mukha ng ating bayan ngayon. Ang hirap na nadarama ng ating kapwa Pilipino. Nawalan na sila ng pag-asa. Maraming mga kababayan natin lubog. Maraming kababayan natin apektado sa lindol, sunog, at may bago pang pasok na lindol ngayon na naman. Palagi ng Cordillera sa La Union. So ipagdarasal natin. At may sa panahon ngayon, habang may mga kabataan handang magsakripisyo, habang may mga mamamayang Pilipino na tumatayo sa tama, may pag-asa pa ang Pilipinas. Tayo po ay makiisa, makilahok ngayong October 12 at sabay-sabay natin isigaw. May grupo ko man, wala, isigaw natin ang katotohanan at ang katarungan na para sa ating bayan. At mapangalagaan ang karapatan ng mga matatandang Pilipino at maisalba ang ating kinabukasan sa lubog na korupsyon sa ating bayan ngayon. Mabuhay ang Pilipinas, makiisa tayo ngayong October 12. Lucy. Sir Sikad, Ate Melvi, sa iyong paglalakbay, pagsisikad ng Luzon, Visayas, Mindanao, kasi nakita natin yung paglilibot mo, buong Pilipinas na nalibot mo, ano yung napansin mo through DPWs, kasi nasa kalsada ka, no? Ano yung napansin mo simula noon na may connection siya dito sa kinakarap natin na Ghost Project? Alam naman natin hindi lingid na bilyon-bilyon yung nakulimbat na pera. So ayan po ma'am, sir, salamat po sa inyong tanong. Sa loob ng 2 taon at 5 buwan sa 40 provinces na aking nabiyahe ay ilaban na pansin ko sa bawat kalsada at bawat tulay na aking nadadaanan, marami talagang mga kakulangan. Malaki ang mga punto para itong parang baha na unti-unting lumalalim hanggang tuluyang langunin ang dangal ng bayan, pero hindi po tayo papayag na manahimik lang. So dahil sa bawat Pilipino ay may karapatan po tayong magsasalita ng katotohanan. So bilang individual ng kabataan po at naging boses po ng mga apo na tumitindig sa mga matatanda. So yung mga puntong nawala po, ang hiling po ng mga matatanda, kung yun po nakarating sa programa para sa mga senior citizen, kung hindi binulsa ng mga kurap ng mga politiko, ay marami na sana mga reseta, marami ng gamot at mga tulong pinansyal na nakarating sa kanila. Dahil marami pong mga senior citizen pa rin po hindi nakakatanggap. Bukod dun sa mga lubak ng mga kalsada na nahihirapan talaga yung mga matatanda. May niindan na silang sakit pag tumaan sila sa mga kalsadang malulubak at may mga tulay pa na ongoing yung construction, pero ilang taon na yan, may mga pundo pero parang wala bigla. Parang bakalang kinanod. So ang tanong ng mga matatanda, nasaan ang pundo? Masakit para sa ating mga Pilipino at sa ating bilang ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa mga senior citizen din na mga nangangailangan din ng tulong na hindi nakakarating sa kanila because pinupunduhan pa nila yung mga naging Ghost Project ngayon na lagana. Sir Sikat, bilang isang kabataan at Gen Z, kung tutusin, ikaw kailangan nasa school, nag-aaral ka, pero bakit nandito ko ngayon at nakikisama sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga sa October 12, bilang kabataan, anong pwede mo mai-contribute sa October 12 po? Yan po, bilang isang individual po at lumaki sa lola at imbis na nasa paaralan, nag-aaral, kumukuha ng turo sa ating edukasyon, pero mas pinili ko po na makilahok ngayon dito at ngayong darating na October 12 ay makikisa po ako sa panawagan ng ating munting congressman na si Kiko Barsaga na tumitindig din po sa boses ng kabataan na sana tapusin na ang korupsyon, alikisin na ang mga kurap talaga na politiko at tanggalin kung sino man yung pwedeng tanggalin dahil sobra na ang kanilang pandarampong pandadaya. Marami nang nasasaktan, hindi lang mga matatanda pero pati ang pag-asa, ang kinabukasan ng mga kabataan ninakaw na nila. Sobra na. Sobra na. So kami mga kabataan ngayon titindig para sa katotohanan at ipaglaban ang tama. At naway, papatalsik na yung mga kurap na yan. Sobra na yung pagnanakaw nila. Dapat buhusan nila ng pagtutok yung mga kabataan at mga matatanda dahil yung mga kabataan at mga matatanda sila po yung naapektuhan sa panahon ngayon. Po, mayroon akong tanong sa iyo, no? Dahil ikaw ay pwede ka para sa senior citizens ang iyong topic. So, ano ang masasabi mo? Tulad sa akin, senior citizens, that 79 na ako, hindi pa ako natatanggap ng pension ni minsan. Ano masasabi mo doon? Dahil ito po, kaya po ako ay lumipat dito sa dito sa Libertad. Dahil po ay 17 years po ako sa Cavite, wala po silang binigay sa akin kahit isa. Ano masasabi mo doon? Dito hindi pa ako rin nabibigyan dito. 2 years na ako dito, hindi pa rin ako nabibigyan. Anong masasabi mo doon? Ayun, sa iyong mga tanong po ma'am, marami na rin po nagtanong niyan sa aking paglibot sa Pilipinas sa loob ng 2 taon at 5 buwan. 40 provinces, iba-ibang mga senior citizen, may katungkulan sa ating pamahalaan, yung iba individual at mga pensioner hindi talaga nakakatanggap. So para bang ginagawa nilang laro yung mga senior citizen, parang ginagawa nilang parang lottery, parang buti pa sa loto, may pag-asang manalo, pero yung mga senior citizen ngayon na kailangan talaga nila ng pension, ipinipili nila kung sino yung bumoto sa kanila, sino yung malapit sa kanila.
sila lang yung makakatanggap. Oo. Paano naman yung iba? So yun din po yung dapat tutukan ng ating individual. So dito din po sa National Commission of Senior Citizen na ilathala nila na lahat makakatanggap. Government, nagtatrabaho ka man sa pamahalaan, individual ka man, pensioner ka man, landowners ka man, makakatanggap ka. Dahil pondo yan na galing sa gobyerno na dapat makakarating sa mga senior citizen. Kaya lang, ang nakakairita lang dito, meron talagang mga nasa opisina, hindi naman lahat. Bakit parang ginagamit nila yung pondo na para dapat sa mga senior citizen, pinipili nila yung pondo na hindi nila naibigay doon sa mga taong higit na nangangailangan, binubulsa nila para sa kanilang sariling interes. Yun lang ang- Marami ng mga luxury itong mga taong to. Sana, yung luxury nila, i-auction nila yan. Meron bang mararating ang iyong pinaglalaban? Meron kapag nagkaisa tayo. Mananalo ba tayo sa labang ito? Hindi sigurado. Pero lalaban tayo ng may pagmamalasakit sapagkat ang kabayanihan ay pagbubuwis ng buhay ng walang kapalit. Naniniwala ka ba na ang Administrasyong Duterte ay kasangkot sa flood control? Hindi ako naniniwala. Kasi una pa lang, nagbibigay kaagad siya ng warning sa mga taong sangkot sa korupsyon. Hindi katulad ngayon, na saka pa lang siya umaksyon kapag nandyan na ang mag-iimbestiga. Ito ay mapagpanggap at mapagkunyari. Alam natin yun. At my age, natatandaan ko nung bata pa ako, piso para sa Manila Bay, piso para sa Pasig River. Hindi naman kami taga Mindanao na painga-inga lang. Siyempre magtatanong din kami. Sa edad namin, elementary kami, hindi pa kami nakapunta ng Manila. Bakit kailangan namin mag-ambag para linisin ang Ilog Pasig na ang taga Manila naman ang nagdumi? So hanggang lumaki ako, sinubukan ko tingnan kung gaano nga talaga nalinis yung piso para sa Manila Bay at piso sa Pasig. Walang nangyari. Amoy burak pa rin, napakabaho. Kapag, anong araw ba yan? Yung naliligo yung mga tao sa Katolik? Ano yan? San Juan? San Juan ba yun naliligo? So, tinignan namin kasi yung Mindanao, pag San Juan, naliligo din kami kasama mga barkada. So, nakita ko rin na yung mga bata dito sa Manila Bay, ginaganon pa yung mga basura, kasali pa yung mga tae. So, kung titingnan natin, nang dumating ang ating mahal na Presidente, Duterte, pag sumasakay ako ngayon ng taxi, Walang amoy. walang amoy. And then, sabi nung taga Manila mismo, alam mo ma'am, sa tagal-tagal ko na dito sa Manila, kasi meron pala doon yung, when titingnan natin dito sa Manila Bay, meron parang building doon, yun pala yung nagsala sa lahat ng mga dumi, na lahat pala ng mga condominium daw pala dito sa atin, yung flow ng kanilang water na marumi, doon din pala ang bagsak. So, pinopurify, nililinis. So, doon ko lang din nalaman na napakalaki pala talaga ang naitulong. And recently, natawa ko doon sa post ni maganda nating magaling na sabi niya wala daw halaga ang ginawa Si Lauren ng Dolomite. Ligarda. Pero para sa akin, na hindi man ako taga Luzon, and I could not promise that I will stay longer in Manila, napakalaking bagay para sa mga mahihirap, na wala naman silang kakayahan pumunta sa mall, mag-shopping and everything. Alam mo naman ang Pilipino, kahit simple lang, makapaligo lang, mag-enjoy yung mga anak nila, masaya na rin ang lahat. Kaya, in terms of, sinasabi nilang may kinalaman si Tatay Digong sa flood control, ako mismo, nung time ni Tatay Digong, maraming mga kapitan sa Tacloban at iba't ibang lugar ay humihingi ng tulong kung paano sila makakuha ng budget sa tinatawag nating farm to market road. So sinabi ko, bakit hindi kayo makahingi sa inyong governor, sa inyong commission o mayor ninyo para sa inyong allocated sa inyong kalsada? Ma'am, kapag hindi ka po at identify ka po nila na Duterte supporter ka, walang budget na magaganap. So pinagawa ko sila ng study based on the instruction ng Office of the President. Ipinasa ko sa opisina ni Tatay Digong, and sumunod na mga araw,
nakatanggap ako ng liham pasasalamat sa mga barangay captain. So, personally, hindi pa ako naniniwala sa lahat ng mga issue na kanilang pinapataw kay Tatay Digong. Thank you, Ma'am Kat. At saka, si Tatay Digong nakapokus siya sa ating bid. Nakikita nyo naman ang mga malaking infrastruktura dyan sa Maynila. Sa kanya lahat yan. Hindi katulad ngayon na bilyon at trilyon na budget. Nakaraang taon pa lumubog ang Maynila. Pero ngayon palang umaksyon na nanalo na si Marcolita. Dahil siya ay patas mag-imbestiga. Kahit hindi siya magkunyari, natutulong sa investigasyon, mabibisto pa rin siya kasi ipapatawag ang mga kontraktor na ito kahit hindi niya sasabihin kung sino-sino ang mga ito. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga mapagpanggap at mapagkunyari. Ano kaya ang alam mo na maipagmamalaki ng Marcos admin o maiiwang legacy niya sa kanyang pamumuno? Sa tingin ko parang wala. Kasi puro naman siya pamumulitika. Kapag hindi niya kaalyado, kahit kulang sa ebidensya, hahalugugin na parang daga. Ngayon, nakaalyado niya, pinagtakpan niya. Nandyan na ang testigo. Tama. Marines ang nagtestigo. Katiwala kaysa sa kanya. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ipinaaresto? Ako maraming legacy ang naiwan sa atin ng ating President Marcos. Kasi ng time niya, dito ako lagi natutukutan, dito din ako lagi naho-hold up. That during the time of President Duterte, here in Pasay, I'd never experienced. So marami din ang tumatak sa isip ng mga driver na very dangerous for them ang magbiyahe. Minsan may mga nag-PM sa akin na, ma'am, paano po natin ipapahuli yung mga involved sa drugs? Sabi ko, make it sure na safe na lang yung family ninyo. Bakit? Laila dili mga pinalayas na nandoon na yung mga ebidensya. How much more? Kapag nagsumbong kayo, instead na yung isinumbong ninyo ang huhulihin, baka kayo pa ang mapapahamak, kayo pa ang huhulihin at ibabaliktad yung mga report na inyong ginagawa. So sa panahon ni Tatay Digong, maraming mga pulis ang naging masaya dahil tinaas ang kanilang sahod, yung mga teachers itinaas, yung mga EFP tinaas, yung mga kapgo na idinulog ko kay Tatay Digong, itinaas din ang kanilang sahod. Pero nang umupo ang kasalukuyang Pangulo, maraming mga pulis ang nagreklamo sa akin dahil binawasan daw yung mga benepisyo na ibinigay ng ating mahal na Pangulo. So sana, lagi nating iisipin mga Pilipino, nandito kami upang manawagan na magkaisa tayo. Kung kayo man ay may alitan sa ibang grupo, kung kayo man ay may sama sa ibang grupo, o kung kayo man po ay may sama ng loob sa akin, this is the moment na tugunan natin yung panawagan ng ating mahal na Congressman Kiko Basaga na talagang taos-puso siyang isusugal ang kanyang buhay para lamang sa ating bayan. Meron kayang mapanagot na pinakapuno ng korupsyon? Sa tingin ko walang mapapanagot na puno ng korupsyon. Kasi mahirap kalabanin ang kanilang sarili. Absolutely right, no? Nakita naman natin yung sistema. Nandoon na yung lahat. Nagtuturoan, lumalabas na kung sino yung nasa itaas, mula sa boss, yung boss ko, hanggang sa boss na lahat, hanggang on the finish line na sana, malalabas na yung tunay na maskara, natanggal na yung tunay na maskara, kung sino ang utak ng lahat. Anong ginawa nila? Binago na naman lahat. Binago ang Blue Ribbon, binago ang... So, what is the use? So kung patuloy nating hahayaan yung karumal-dumal na ginagawa ng ating gobyerno ngayon, pwede naman kasi uuwi na lang kami sa probinsya,
Mas masarap pa ang buhay doon, mas masarap pa ang sariwang hangin kaysa dito sa Manila. At saka, i-quote ko rin, pasensya na po. Ang sabi nga ng ating mahal na Inday Bibi Sara, ayoko nang tumira sa Manila. Ang daming plastic. So, sana yung pagiging plastic natin, magiging recycle naman tayo. Ibig sabihin, we are fighting here in Manila, hindi para sa amin. Hindi ko to pinaglaban para sa mga anak ko, hindi ko to pinaglaban para sa mga apo ko, dahil imposibleng magkaanak ako at imposible na magkaroon ako ng apo. So, pinaglaban ko ito para sa inyo na mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, yung mga single natin that one day may legacy kaming maiwan sa inyo na pagdating ng panahon, yung mga anak ninyo safe na umuwi. Katulad sa isang kasamahan natin, ma'am, kailangan ko na po umuwi dahil pag lumampas yung tubig hanggang liig. So, ito ba yung buhay na gusto nating patuloy na daranasin ng ating sambayanang Pilipino? Kung meron man sana na dapat manungkulan sa ating bayan, yung mga taong katulad ng makikita natin sa social media na talagang ipinaglalaban ang ating bayan.